So, magandang araw mga ka-stroke. For today's video ay pag-uusapan natin at ipapakita ko rin ang mga tamang stretching ng kamay na spasticity. Lalo na ito'y matagal na at nanigas na at tuluyan na nag-lock. Yan po ay may-unlock natin sa pamamagitan ng mga stretching yung mula na kaganyan. So, ipapakita ko bago ko papakita sa inyo yan ay tayo po muna ay mag-subscribe sa ating channel na Dagsmanian Flores at inyo na rin i-like at inyo rin i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga video na lumalaban sa stroke. So, alright, let's go! Okay ito po, mahalaga po itong malaman natin na ito pong ating kamay ay pag nag-spasticity siya ay ibig sabihin ay ikaw ay lumalampas na sa golden period na 6 months. Ngayon, kung ikaw po ay nakalampas na at ikaw po ay umabot na ng halimbawa 8 buwan, ay yan po ay medyo may katagalan na para may balik. Hindi ibig sabihin na pag nakalampas ka ng 6 months, ay ganyan ka na palagi. Hindi po. Yan po ay may ayos pa rin natin. Kung gagawin natin araw-araw ang mga stretching. So, parang ganito po. Ayan. Karamihan po sa mga na-stroke, kapag matagal na, unti-unti na po siyang bumibengkong ng ganyan. Yung baka kumukumang pa nakakomang na ganyan. So, dapat ini-stretching. Ngayon po, doon po naman sa ating isang kaibigan na nakadiretso naman ng kanyang kamay pero walang galaw. Siya po naman pala, 2 months pa lang na stroke. So, natural, malambot pa po yun. Kaya nakababa. Ayan. So, yun po, pagka nagtagal, unti-unti rin po yung tataas. Kung unti-unti mabibigyan ng galaw. So, mas maganda pong practice yung mga bago-bago pa kasi malambot pa siya. Hindi pa siya tumitigas. Dapat ginagawa noon ay mga stretching na ganyan. Ganyan po mga daliri. Tapos gamit ang katulad na kamay, na malakas na kamay. Ayan. Kasi po talagang wala pong galaw yun pagka bago-bago pa. Ayan. Kailangan igaganyan ng isang kamay, tutulungan, igaganyan. Yung po, pag bago-bago pa, malambot pa. Pero doon po sa lumampas na ng 6 na buwan, o naka-1 taon, o lumampas pa, ayan po talaga ang napakatigas na ng kamay. At yan po ay nagkukos ng ganyan, ng pagkabengkong. So, yan po ay may babalik pa rin natin, lalo na sa mga nag-lock, may unlock po natin yan. So, gawin po lang natin ang mga sumusunod. Ayan, unang-una po, kung wala po kayong therapist, ayan. So, daliri po muna ang inyong ididiretso. Ayan. Pipilitin nyo po siyang may diretso, kahit isa-isa. Ayan. Ganyan po. Kasi po, nalaban na po yan. Nalaban na, laging nakaganyan. Ayan. Tapos, susungkitin nyo po dito. Ayan. Talagang makikipaglaban kayo sa daliri niyan kapag matagal na. Ayan, ganyan. Tapos, ganyan-ganyan nyo. Kasi hindi pa yung may gaganyan Kasi nga, tumigas. Kahit ganyan muna, ayan, unti-unti. Tapos, unti-unti na siya may gaganyan. Pero wag nyo pong pepersahin. Step by step po. Dahan-dahan. Ayan, hanggang sa siya may ganyan. Ayan, sa araw-araw nyo gagawin yan, ay siya po ay liliko rin ganyan. Ayan, pag naliko nyo pong ganyan, maaaring magkaroon na siya ng movement. Na ganyan. Ayan. Ganyan po, Kasi po, dito po yung titigas at saka dito.
Tapos dun po sa balikat, nakabagsak pang ganyan, di ba? Bumabagsak. So, dapat step by step, daliri muna. Ayan. Tapos, pagka nagiganyan nyo na, ayan, makikipaglabanan po kayo dyan eh. Talagang matigas yan. Ayan. Tapos po, ipipilitin nyo pong ipihit na ganyan. Ayan. Dahan-dahan po. Ayan, ganyan po. Ayan. Tapos po, ito po isang mahirap. Yung ididiretso siya kasi nalaban yan eh. Nalaban. So, dapat pagka ganon, magpapatulong tayo sa sino man na membro ng pamilya para mahawakan dito sa siko. Dapat po siya may kalang dito. Ayan. Ngayon po, kung kayo lamang mag-isa, gamit natin yung malakas na kamay, ay gagamitin natin ang tuhod. Parang ganyan po. Ikakatang nyo pong ganyan. Ayan, nakaganyan. Tapos, didiretso ang kamay. Ganyan. Tapos, labanan kayo dyan. Parang arm wrestling ba? Kasi matigas yan eh. Ayan, oh. Tapos, masakit. Ayan, ganyan. Dandahan lang. Tapos, sa araw-araw nyo gagawin yan, didiretso na yun ng ganyan. Ayan, pababa siya ng pababa. Ayan, tapos papakita ko sa inyo. Ayan, ganyan. Unti-unti siyang ginaganyan. Tapos pagka dumidiretso na siya, ayan, ayun nyo na po ang igaganyan. Ayan. Ayan, masakit po yan, pero titiisin po lang natin. Ngayon, pagka ginaganyan po natin, bibilangan po natin ng 1 to 5. Parang ganito po. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos kalasalit ganyan. Ayan, yan po ay pagkabilitawan nyo po ay ganyan na naman yan. Pero sa araw-araw yung gagawin nyo ng mga stretching na ganyan, ayan, ayan, ay siya po ay masasanay na nakadiretso na ganyan. Basta lagi nyo pong ididiretso ang daliri. Pero ito po ang pinakamahirap talaga. Ito po. Kasi nalaban yan eh. Nangangatalba. Ganyan. Ayan, ganyan. Pag na-direction pong ganyan, tapos yung kamay po ay dapat din nakaganyan din. Nakabukas pong ganyan. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, ganun po. Diretso po ang daliri ganyan. Lagi nyo pong ginaganyan ang daliri. Pagkano, bilangan nyo rin po. Nakaganyan. Bilangan nyo rin po. Ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Ganun po. Para masanay siya na may bukas nyo pati ang daliri nyo, may close open. Dati po ay ang aking ganyan din. Ako po ay magpo 4 years na stroke sa Mayo. Pero ako po ay nung nakarecover ay almost 2 years. Magto 2 years na. At ang aking pong kamay ay unti-unti rin pong gumanyan. Pero ganyan po ang ginawa ko. Ayan. At yan po ay sa tulong din ng physical therapist. Pero yun po ay tinanong-tanong ko rin lang po sa kanila na ganun po ang gagawin. Ayan. Pero step by step po, wag po natin pepersahin kasi po talaga matigas yan. Ayan. Kaya step by step, slowly but surely. Ngayon, kung dumidiretso ng inyong kamay, naibubukan nyo ng ganyan, pero mas malimit ay lagi siya nakasara. Ayan. Lagi siya nakasara. Pwede po natin gamitan ng gadget na ganito. Fingerboard po ito. Ayan. Ayan. Para lagi siyang manatiling nakadiretso po. Ayan. Ganito po yan. Sinusuot po dito. Ayan. Kung hindi nyo naman may suot mag-isa, siyempre, magpapatulong tayo sa membro ng pamilya. Ayan. Ayan, ganyan po. Meron pa po itong ikinakabit dito sa likod. Hindi ko na po ikinabit. Kasi po yung napakatagal ikabit na lang. Parang ganito po yan sa likod eh. Ayan o. Ayun, nakaganon po siya. Ayan.
Mananatiling nakadiretso lagi ang kamay nyo. Ayan. Basta pagkatapos nyo mag-stretching, palagay nyo ito. Ayan. At sa maghapon na lagi nakadiretso ang kamay nyo, ay siguro naman ay masasanay talaga na lagi nakadiretso. Ito po ay na-order din po ito sa mga online selling. Meron po ako nito sa akin po sa TikTok, doon po sa aking yellow basket. Ayan. Ito po, malaki po ang may tutulong nito kapag lagi nakadiretso. Bukod sa may ganito na, o di ba? May pa-practice nyo pang isang pa. Diba? Sa lapad na ito eh, no? Appear. Diba? Ayan, tapos practice kayo na ganyan. Ayan. Maganda rin kasi may mga gadget na ganito eh. Meron din po na yung parang robotic na gloves. Yun naman po ay gumaganyan yun. Ayan. Pero yun po ay may kamahalan po yun kasi sinasaksak po yun eh. Pero meron din siguro na rechargeable. Pero pagka bago-bago, ganito, kasi nga lagi naka-ekom ang kamay, ito po ang magandang gamitin. Ayan. O kita nyo, lagi nakadiretso eh. Oh. At masasana eh, ang inyong kamay. Ayan. Ito po ay nagamit ko rin po siya, pero hindi rin naman nagtagal kasi sumunod yung aking daliri. Tinakot ko talaga siya eh. At saka lagi ko siyang stretch. Basta laging stretch na ganon. Ayan. Medyo mahirap ito ikabit kung kayo mag-isa magkakabit. Kaya mas maganda magpatulong kayo sa membro ng inyong pamilya, sa kapatid, asawa. Ayan. O kaya sa inyong mga apo. Ayan. Pwede pong alagay ito. Ayan. So, basta po ganon lagi ang gawin natin pagka kada umaga o bago tayo mag-exercise, mahalaga talaga nag-stretching muna. So, yun naman pong nakaganyan na hindi pa naman talaga may exercise yan ng mga ganon-ganon eh. Kasi nga, hindi nakalock siya eh. Ang ganito kasi, sa daliri nag-uumpisa ang pag-unlock niya. Kailangan kasi ini-stretch ang daliri niya, ginaganyan. Pero wag nyo naman pepersahin ha. Yung basta nakabukas lang siya, kasi lumalaban yan eh. Nabalik agad siyang ganun eh. Pagkalaro na matagal na, yung nakalampas ka na nga ng golden period. Yan. Pero wag po kayo mag-alala. Yung sabi nila na pag naka 6 month ka, ay ganyan ka na lang palagi nakaganyan. Eh yun eh kung talagang hahayaan mo na lang siya na nakaganon. Pero ang akin po ay lumampas din po ako ng 6 month. Almost 2 years nga ang aking kamay bago nagdiretso eh. Noong una, akala ko okay na siya. Kasi nagagalaw ko na eh. Pero nagtatagal, parang na-excite yung kamay niya. Pag naglalakad ako, may ginagawa itong kabila kong kamay, ay unti-unti siyang tumataas na ganyan. Ayan. So, ang technique pala doon, ay lalo't nakaganyan na. Meron kasing pirmihan na nakaganito na talaga eh. Pag naglalakad, nakaganyan, nakabagsak pa ang balikat eh. Ayan eh, pagka inaayos yan, eh, talagang masakit yan. Lalo tinadiretso yung ganyan, nalaban yan papaganyan, nabalik. Kasi nga, naglock na, sa sobrang tagal na. Kasi dapat dyan, ay everyday, ay ini-stretch siya, at dapat ay ginagalaw nga siya palagi. So, ganito po ang gagawin nga. Yan, yung pinakita ko sa inyo, bukas ang daliri. Isa, one by one. Ayan. Ayan. Ngayon, pag naisa-isa nyo ng ganyan, pwede na po siyang pagsabayan yung 4. Ganyan, ayan. Ito po isang mahirap din eh, yung igaganyan siya. Kasi po, nakaganyan siya eh. Karamihan nga, nakapasok pang ganun eh. Kaya dandaan lang siyang ginaganyan, ayan. Bibilangin nyo rin kahit hanggang 10 repetition. Basta araw-araw, kapag ginawa nyo po yung ginawa, susuko din yan. Oo, makukulitan siya eh. Lagi siyang ginagalaw eh. At para may sumunod siya sa command ng utak. Ngayon. Ayan. Kasi nga po, kaya hindi rin agad nagkukumand ang utak natin ay sumunod. Ano? Kasi nga po, ang utak din na nagkukontrol kung bakit siya ay gumalaw na apektuhan ng ating kalahati ng ating utak. Kasi nga po, sa dami ng namatay na cell sa utak, ay talagang
naapektuhan siya. May katagalan talaga ang pag-recover. Yan. Ngayon, yung nakikita natin na nakaka-recover agad, bakit siya halos nakabalik ng normal? Eh, yun po ay transient ischemic po ang tawag doon sa stroke na yun. Kadalasan po ay sila ay sa halos sa 24 oras ay nakakabalik sila ng normal na parang walang nangyayari. Pero na-stroke sila. Pero minor. Eh, yung pong kagaya sa ating karamihan na major stroke, eh talagang tumitigas pa lalo't napapabayaan kasi nga sa kakulangan din natin sa budget, sa financial, eh hindi naman tayo nakakakuha ng therapist. Mas maganda kasi tinetherapy araw-araw. Eh nga, paano ka magte-therapy kung araw-araw? Eh kung napakamahal naman ng therapist. Kaya nga, malaking bagay din itong pinakikita ko kung magagawa nyo siya ng araw-araw. Araw-araw kasi dapat hindi yung ganito. Pero yung exercise na parang napapagod ka, kagaya ng mga pag ganyan-ganyan ayun po ay kailangan may pahinga din doon. Kasi tayo po mga na-stroke ay madali na mapagod. Pero sa stretching, pwede natin gawin yan ng araw-araw. Ayan. Kasi hindi siya nakakapagod, pero nakakasakit. Masakit. Ayan, ganyan. Kailangan kasi siya ganyan Kailangan pilitin natin para magamit natin siya at mapakinabangan na. Ayan, lalo na kung kanan ka, bago ka na nadali sa iyo. Ganyan mo siya araw-araw. Ayan, tapos kung may didiretso mo, ito naman ang titirahin mo. Siko, ayan. Ganyan po, ganyan. Kahit hindi pa siya sagad, unti-unti po, ayan. Bibilangan niyo po, 1, 2, ayan. Hanggang sa pagka nakailang araw na o a week, siya po ay may bababa nyo ng ganyan, tapos ibabad nyo na ganyan, no? Bilangan nyo, 1, 2, 3, 4, 5, ganun. Na nakadiretso. At yun po ay susuko din. Ayan. Ngayon po, isa sa pag-usapan natin yung golden period na sinabi pagka matagal ka ng stroke. Halimbawa, naka-isang taong ka na stroke at nakaganyan ka, maraming nagsasabi kasi na ganyan ka na palagi. Sinabi rin sa akin yan nung ako nagpa-therapy noon, ako nakaganyan din. Sabi sa akin, ilan taon na po kayong na-stroke? Sabi ko, 1 taon na mahigit. Sabi ba naman sa akin, ay, mahirap nang ibalik yan. Sabi ganun, pero hindi. Nakakita ko rin po sa mga TikTok, sa YouTube, na talagang nakukuha rin sa tiyaga, sa practice. Kaya nga lang, talagang pagka ikaw ay naka-1 taon na, ay talaga nandyan yung may katagalan talaga na parang akala may hindi umi-epekto. Basta ang mahalaga dyan ay matyaga ka maghintay at kailangan i-focus ka talaga. Lagi kang dapat may goal. Kinakailangan katulad ng kamay. Ayan, may diretso. Kailangan may kamot mo siya May kamot para pag kung makatiman nitong ating kabila, makakamot, di ba? Naabot. Ayan, tsaka sa ulo, kailangan practice talaga. Practice makes it perfect talaga. Kailangan, tsaka siyempre, bago tayo mag-practice, kagaya ng mga nakaganyang spasticity, kailangan i-stretch siya, dahan-dahan. Hanggang sa siya may titingala mo ng ganyan. Ayan, ibig sabihin nun, ay maganda ang kanyang nagiging development. Ayan. Basta na-diretso. Pero unti-unti lang. Ayan. Tsaka isa ganito. Huwag nating pipiliting isagad kasi masakit yan Dahan-dahan lang. Ayan. Tapos dun sa balikat po, sunod po naman natin huli po yung balikat. Ayan. Sa balikat po yung ganyan ko na i-diretso nyo na kamay mo. Pwedeng gigigil. Ayan. Ayan. Pero unahin natin ito kung nakabaloktod siya. Ayan. Tapos dun po sa kaibigan natin na sabi niya ay nakadiretso naman na kanyang kamay, hindi naman daw bumibigong kasi nga wala pang galaw at isa pa ay 2 months pa lang siya na stroke. So ibig sabihin nun, malambot pa yun. Yun po magandang i-therapy. Ayan, kung may budget kayo, ay magandang ipa-therapy yan o kaya kailangan mahipo yung mga ugat. Ayan. Kailangan sa mga massage therapy. Ayan, so yan po muna ang aking masasabi. Basta tiyaga lang po at lagi tayong maghintay. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa.
At halimbawa ko po ay ang aking sarili, ako po ay magdadalawang taon bago ko po na diretso ang aking kamay at tuluyang naigalaw. So, nakuha ko po sa tiyagayan na umabot din naman po ng another 1 year pa. Ayan, so ganun talaga, matagal. Kasi dapat pala pagka ganun, halimbawa, babago-bago ko pa lamang na-stroke, ayun po talaga dapat stretching na siya. Tapos binibigyan siya ng exercise na ganyan, ganyan, ayan. Mas maganda kung magpapatherapy, kaya nga lang, babayad ka naman ng babayad. Baka magkabenta-benta pa mga gamit, sa mapapunta lang sa pagde-therapy. So, kaya isineshare ko ito, mga bagay na ito, at makakatulong naman sa inyo. At syempre, katulong din ang miyembro ng ating pamilya para sa ating self-therapy. Ayan, so, basta masasabi ko po sa inyo ay lawakan natin ang pasensya rin sa sarili. Kilalanin natin mabuti ang sarili kasi po tayo po mga na-stroke ay talagang sobrang emosyonal na at mabilis uminit ang ulo. At saka lalo na pag naiinip, kasama po dyan ang init ng ulo talaga. So, kailangan patient tayo, maghintay tayo at dadating din ang ating minibidhi na paggaling. So, tiyaga lang po talaga at paghihintay. So, yun po masasabi ko, basta exercise po ng exercise. Exercise is the key at saka yung mga stretching ang makakasagot talaga dyan. At nakadepende rin po yan sa iyong sarili kung ikaw ba'y tatama rin o hindi. Pero syempre, kung gusto mo talagang gumaling, lalaban ka talaga, di ba? So, yan po muna ang aking masasabi. Laksan natin pati ang loob, huwag tayong panghina ng loob. Alisin ang galit, ayan, may kailangan panatag na tayo ng loob, tanggapin na natin na tayo isa na tayong PWD. Ayan, so lagi pati tayo mag-iingat, yung mga bago-bago pa naglalakad, ingat din po tayo kasi ang ating pong balanse, hindi katulad ng dati. Ayan, yung mga lalot na mga kalalakas na loob na lumalabas, samahan din po natin ang iba yung pag-iingat. So, yun po ang aking masasabi at always think positive. At syempre, wag nating alisin sa ating isip na tayo lahat ay gagaling, lalakas, at titigas. So, maraming salamat po sa panonood. Yan po muna akin na-share ang spasticity. So, ako po saludo talaga sa mga na-stroke na nakaka-recover na, yung mga katatagal na ay nakaka-recover sila, nakikita ko rin. Ayan, so maraming salamat po and God bless po.